Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. Mayroon po tayo ditong gagawing single door na refrigerator. Ito ay isang kundura. Ang problema po ng ref na to ay ang sabi ng ating minamahal na customer ay hindi na siya makabuo ng yelo. So titingnan natin kung ano ang problema ng ref na to. Bali ito yung kanyang loob. Buksan natin. Ayan. Medyo gulpi sarado na rin pala to. Ayan o. Siguro sa kasusok-sok yan kaya nagkaganyan yan. Ayan. So titingnan natin yung kanyang bandang likuran. Palibhasa nga po nung ito'y ating buksan ay may pressure pa. May nabuti ko na ring babaran siya. Ayan. So titingnan natin kung after 2 hours kung magbabago siya. So yan nga po, pagkalipas nga po ng 2 oras ay hindi siya nagbago. Ibig sabihin ay wala siyang leak. So ang gagawin natin dito ay isi-system reprocess natin. Pagka nag-system reprocess, nagpapalit ako ng filter dryer. Pagkatapos nililinis ko to, tinatanggal ko to, pinaplasing ko yung kanyang evaporator at saka yung kanyang condensing unit. So, i-release na natin tong kanyang pressure. Ayan. Dahil kumpirmado na tayong wala itong leak. Ayan. Tanggalin natin to. Lalabas natin yung ating compressor. Ayan. So tanggalin din natin to. Tanggalin din natin tong kanyang relay dito. Pero mamaya na, bubunutin muna natin yung tubing niya. Sinaralan lahat ito. Ayan. Paandarin natin para makita natin yung status ng kanyang compressor. So sunog pala yung compressor nito, papalitan natin ng compressor. Kaya pala hindi siya lumalamig. Sunog pala yung compressor, high ampere siya. So i-confirm natin kung talagang sira tong compressor. So i-plug natin. Tingnan natin kung ano nangyari. So i-plug natin. Ayun, high ampere. High ampere siya. Ang nangyari kasi sa compressor na to, nakasipsip ng tubig to, kaya nag-stack up siya eh. Ayan. Ayan. Tingnan nyo, oh. May halong tubig. Yung itim na nasa ilalim na yan, tubig yan. Tubig yan na namuo. Yan. Ganyan na nangyayari sa mga system reprocess na hindi nagpapalit ng filter. Basta lang kakargahan, babacuumin. Okay na ikayon dahil system reprocess. Pero ang hindi nila alam, pinasok na ng moisture yan. Once na yan ay binuksan nyo yung inyong unit at nagbukas na kayo, hindi po pwedeng hindi papasok ang moisture dyan.
Pagka nagtagal, kasi ay nag-ooperation, yung moisture na yun, magkikreate na yun ng tubig hanggang sa masunog itong compressor. Siguro kung na-process lang ito ng maganda, hindi siguro to masusunog kasi ang ganda pa ng compressor nyo. Bago pa yung compressor, nasira lang. Ako pagka nakakita ako ng mga ganong klase ng sira ng refrigerator at kailangan system reprocess, ang ginagawa ko dyan, pinapalitan ko na agad ng filter yan, tapos pinaplasing ko talaga yung loob. Nang may-ari, sandali nga lang daw itong ginawa. At pagkatapos siguro kulang-kulang 3 buwan lang yata na tumigil na yung kanyang lamig, na wala. Ito nga nangyari. So, palitan natin siya ng compressor. Ilalagay natin tong compressor na to, galing to sa Panasonic dati na nagputukan yung evaporator. So ito ang ilalagay natin dito. So iyon natin. Yun. Ang galing, ayan oh. Hindi siya bumubumba ng langis. So yung ilalagay natin 0.7 amperes. Ayan siya oh. Ibig sabihin na system reprocess yan. Ayan. Kaya ang kapal ng tubig na nakuha ko sa condenser at saka sa evaporator. Pero wala namang leak dun sa evaporator kasi talagang niligtis kong siyang mabuti. Wala naman ako nakita. Kaya tinignan ko itong pinagputulan ng kanyang charging line. Ayan, nakita ko. Ayan, oh. Ibig sabihin na system reprocess to. Hindi maganda yung pagkakagawa. Kaya nagkaroon ng moisture yung loob ng system. Kaya nasunog yung compressor. Ayan. Nag-stack up siya dahil sa tubig na nasipsip niya. Malangis na may tubig itong kanyang filter. Ayan. Kaya binuksan ko. Ayan, oh. Yan ang napansin ko sa kanya. Ayan. So dito naman sa evaporator, nung aking mapagsuri ng matagal, nakita ko yan. Wala akong nakitang butas, diban lang dun sa malalalim ng tama ng kutsilyo. Ang ginawa ko ngayon, yung mga malalalim pinatsyan ko para sigurado. Ayan. So dahil nga siya ay matigas na, yan, minabuti kong sprayan natin siya. Para gumanda-ganda naman yung kanyang evaporator. So yan, maganda na siya ngayon. Ayan o, okay na. Kakabit na natin itong ating compressor. Medyo mabigat ito. Ayun o. Okay. So yun nga po, nagpuproceed tayo ng pag-vacuum. Vacuumin natin to within 15 minutes. Yan siya. So yan, nag-proceed tayo ng pagkakarga. At mayroon na tayo ngayong 6 PSI. Yan. Okay na yung init niya rito. Yan. At nakakakuha rin tayo ng 0.8 amperes. Yan. Lagay tayo ng tubig at saka temperature. Yan. Titingnan natin kung titigas siya mamaya. Ito yung kanyang temperature. Ayan. Kukunin natin yung negative 10. Ayan o. Yan. So palibasa nga ay sa aking paghipo dito sa kanyang filter dryer, pasado na sa aking panlasa yung init niya. At ang kanyang nakukuhang PSI ay nakakakuha tayo ng positive 8. At ang kanya namang amperes ay 0.8. So okay na po yan. Kakalasin na natin to. Ihanda lang natin yung ating tubig na may sabon para pag niligtas natin. Ayan. Sigpitan natin to kasi hindi ito masyadong higpit eh.
Pagka kasi nagbabakyum ako, hindi ko masyadong isinasagad ang higpit niyan. Ayan. So yun, okay na. Sabay punasan natin ng konti. Ayan. Saka natin tatakpan. O yun, itingnan natin yung ating temperature reading na nilagay. Kung ilan. Ayun. Negative 10. Ayan, Negative 10. So, okay na yan. Palibhasa nga po, matagal na tayong gumagawa ng mga refrigerator. Kaya kahit hindi natin lagyan ng yelo, dun lang sa temperature na ilalagay natin, alam natin na siya ay makakabuo na yelo. Kasi yun pong 0, kapag kumuha ng 0, yun ay makakapag-yelo na. Kasi kapag nag-0, mag-yelo yun. Pag nag-negative 1, yan, hanggang pataas, yelo na po yan. Sasarado natin itong ating ginawa. Ipiplira natin. Dalawang ipit itong gagawin natin. Kailangan lang to siguradong ipit na ipit para hindi siya mag-leak. Yeah, pagka ganyan ipit na siya, okay na yan. Ngayon, ililigpis natin siya. Luluwagan natin siya rito. Yan. Para sigurado. Tingnan natin kung wala na siyang, wag mo natin tatanggalin yung pito. Naku, lakas. Hindi pa pwede. Sarado ulit natin. Ayan. So yan, wala na siyang leak, pwede nating bunutin yan. Wow. Pagka ganyan, magliligpis tayo. Tingnan natin, ayan So ibig sabihin, okay yung ginawa natin. Wala siyang leak, ayan Kasi pag may leak yan, bubula agad yan Para lalong sigurado, binunot ko na tong plug, ayan. Para lalong sigurado, titingnan natin kung talagang wala siyang leak. Kasi magkakaroon, tataas na yung pressure niyan ayan talagang perfect, wala siyang leak. Okay na yan. Nung ito'y aking binuksan, itong lugar na to, naglalagitikan. Yan, naglalagitikan siya kasi tubig pala yun, yung lumalagitik na yun. So yan, okay na po yan. Marami pong salamat. Ibalikan natin yung kanyang cover. At ayan, inilagay na rin natin yung sahuran ng kanyang tubig at okay na yan. So marami pong salamat at nakayari na naman tayo na isang project. Marami pong salamat sa patuloy nyo pong pag-subscribe at pag-like sa akin. Marami pong salamat. Nawa po yung biyaya at pagpapala ng Panginoon ay palaging sumatin lahat. Marami pong salamat ulit. God bless po. So titingnan natin yung ating nilagay na yelo kung napatigas niya. Ayan, dikit na dikit Okay na yan. Ganda.